Mabuhay po kayong lahat. Ako po si Dr. Renato Bagani at ngayon po ay tatalakayin natin ang mahalagang paksa ng paggamit ng repolyo upang makatulong sa pamamahala ng blood sugar, lalo na para sa mga kababayan nating higit 50 anyos. May isang kaugalian tayong akala natin ay tama, ngunit madalas kong nakikita sa klinika, ang labis na paglaga ng repolyo hanggang sa lumambot ito. Sa kasamaang palad, ang ganitong paraan ng pagluto ay nagiging sanhi ng pagkawala ng mahahalagang sustansya ng repolyo, ang mga bahaging makakatulong upang mabusog kayo ng mas matagal at mapabagal ang pagtaas ng inyong blood sugar. Mayroon ding isang maliit na pagkakamali na madalas gawin ng marami, ang pagtatapon ng pinaglagaan ng repolyo. Akala natin ay nalilinis natin ito o tinatanggal ang lansa nito, ngunit sa katunayan, kasama nating itinapon ang malaking bahagi ng halaga ng repolyo. Hindi ako magsasalita tungkol sa komplikadong mga bagay ngayon. Gusto ko lang na maunawaan ninyo ang tatlong tamang paraan ng pagluluto at dalawang paraan ng pagkain ng repolyo upang ito ay makatulong ng tama sa inyong katawan na mas madaling tumugon sa insulin at, higit sa lahat, maiwasan ang biglaang pagtaas ng inyong blood sugar pagkatapos kumain. Manatili po kayo hanggang sa dulo ng video dahil sa huling bahagi, malinaw kong sasabihin kung sino ang tatlong grupo na hindi dapat kumain ng repolyo sa ganitong paraan. Upang maiwasan ang mga problema, noong nakaraang linggo, may nakilala akong isang 56 taong gulang na ginang na nagpunta sa klinika. Hindi naman masyadong mataas ang kanyang fasting blood sugar, ngunit pagkatapos kumain, biglang tumataas ito. Umupo siya at bumuntong hininga. Doktor, mahigpit akong nagda-diet, araw-araw akong naglalaga ng repolyo, bakit ang hirap pa rin kontrolin ng blood sugar ko? Hindi ako nagmadali sumagot. 3 tanong lang ang tinanong ko sa kanya. Una, gaano katagal niya nilalaga ang repolyo? Pangalawa, itinatapon ba niya ang pinaglagaan? Pangatlo, kinakain ba niya ang repolyo nang mag-isa o kasama ang protina tulad ng lean meat, itlog, tokwa o kaunting healthy fats? Pagkatapos niyang sumagot, malinaw kong nakita na tama ang kanyang intensyon, ngunit mali ang kanyang pamamaraan. Nilalaga niya ito ng matagal para lumambot at para safe daw kainin. Dahil matabang ang repolyo, kumakain pa siya ng maraming kanin para madaanan. Kaya kahit anong pagsisikap niya, tumataas pa rin ang kanyang blood sugar pagkatapos kumain. Sinasabi ko ito upang makita ninyo na hindi sapat ang pagkain ng tamang pagkain. Mahalaga ang tamang paraan, tamang oras, at tamang kombinasyon. Sa susunod na bahagi, ituturo ko ang bawat hakbang upang magawa ninyo ito ng tama sa bahay. Kung sa tingin ninyo ay kapakipakinabang ang video na ito, paki-like at mag-subscribe sa channel ng Diabetes Awareness for Seniors. Bawat linggo, gagawa ako ng maraming video na step by step tulad nito upang hindi na kayo mahirapan mag-eksperimento. Gusto ko kayong tanungin, sa totoo lang, bakit ang repolyo na malinaw na isang magandang gulay ay hirap pa ring makontrol ang blood sugar ng maraming kababayan natin? Minsan ay stable, minsan naman ay tumataas. Sa aking karanasan sa paggamot sa mga pasyenteng higit 70 anyos, madalas kong nakikita na bumabagsak sila sa 3 malalaking problema. Unang problema, ang blood sugar pagkatapos kumain ay mahirap hulaan. May mga araw na pareho ang kinain, ngunit mas mataas ang blood sugar ngayon kaysa kahapon na nagiging sanhi ng pag-aalala at pagkabigo. Pangalawang problema, unti-unting lumalaban ang insulin. Pakiramdam ninyo ay laging lumalaki ang tiyan, madaling mapagod, at mabigat ang pakiramdam kahit konti lang ang kinain. Maraming pasyente ang nagsasabi sa akin, Doktor, pakiramdam ko ay pareho pa rin ang gamot, ngunit hindi na tumutugon ang aking katawan tulad ng dati. Pangatlong problema, marami kayong kinakain na gulay, ngunit sa isang paraan lamang. Nilalaga ng matagal para lumambot at matabang. Kinakain para lang matapos ang pagkain, at pagkatapos ay ginugusto ang kanin, maalat na pagkain, o anumang nakakapagpasarap sa bibig. Kaya may gulay nga,
ngunit ang pagkain ay patuloy na nagiging dahilan ng madaling pagtaas ng blood sugar. Sinasabi ko ito upang makampante kayo, hindi kayo nagkakamali. Hindi pa lang natin alam ang tamang paraan ng pagluluto na partikular para sa mga may mataas na blood sugar. Ang repolyo ay parang katulong, ngunit kung mali ang ipagawa ninyo, hindi ito magiging epektibo. Kaya sa video na ito, ipinapangako ko sa inyo na malinaw na susundin natin ang 3 antas para madaling matandaan. Unang antas, ipapaunawa ko ang mekanismo kung bakit ang paraan ng pagluluto ay nakakaapekto sa bisa ng repolyo. Ikalawang antas, magbibigay ako ng 3 paraan ng pagluluto na may tiyak na dami upang magawa ninyo ng tama sa unang pagkakataon. Ikatlong antas, ituturo ko ang 2 paraan ng pagkain, kung ano ang isasama at kung kailan kakainin para mas maging stable ang blood sugar pagkatapos kumain. Ngunit sandali lang, may magtatanong kaagad nito na madalas kong naririnig, matamis ang repolyo, tataas ba ang blood sugar ko dahil dito? Huwag kayong mag-alala, mamaya ay ipapaliwanag ko ng malinaw para hindi tayo magkamali ng pagkakaintindi at maiwasan ang maling pag-iwas. Ngayon, pag-usapan natin ang mekanismo. Ipapaunawa ko ito sa simpleng paraan. Ang nakakagulat na katotohanan ay ang repolyo ay hindi lamang gulay na pampalamig. Ang repolyo ay naglalaman ng soluble fiber, mga compound na kabilang sa pamilya ng cruciferous vegetables at maraming bitamina. Ngunit kung labis ninyo itong lulutuin, lalo na sa paraang malambot na, ang pinakasensitibong bahagi nito ay nababawasan. Ipapaunawa ko ito sa 3 punto at maiintindihan ninyo. Ang fiber ay nakakatulong na pabagalin ang pagpasok ng asukal sa dugo. Kapag kumain kayo ng tama, ang blood sugar pagkatapos kumain ay kadalasang unti-unting tumataas, hindi biglang sumisirit. Ang cruciferous vegetables ay naglalaman ng mga sangkap na sumusuporta sa metabolismo. Ito ay parang tumutulong sa katawan na mas mahusay na maglinis, mas mahusay na gumana ang atay, at mas maging magaan ang pakiramdam ng katawan. Kung mali ang pagluluto o pagkain, ang repolyo ay nagiging panakip butas lamang. Malabnaw ang repolyong nilaga ng matagal, hindi masarap, at kailangan pang kumain ng maraming kanin para lang malunok. Sa panahong iyon, ang repolyo ay parang wala na. Hindi na sapat ang lakas nito upang mapanatili ang stable na blood sugar sa pagkain. Kaya gusto kong tandaan ninyo ang 2 linyang ito na ilalagay ko sa screen mamaya para madaling sundin. Layunin, malutong ngunit luto ng tama. Prinsipyo, malakas na apoy, mabilis, maikling oras. At huwag kayong mag-alala, marami sigurong magtatanong, gaano katagal ba talaga ang tamang paglaga? Huwag mag-alala, sa susunod na bahagi, ituturo ko ang tiyak na oras, bawat minuto. Dito po tayo papasok sa mahalagang bahagi na ito. Ang 2 pinakakaraniwang pagkakamali na nagiging sanhi upang ang repolyo, kahit na mabuti, ay hindi makatulong na bumaba ang blood sugar tulad ng inaasahan. Pagkakamali, numero 1, ang labis na paglaga ng repolyo hanggang sa lumambot, at pagkatapos ay itatapon ang lahat ng pinaglagaan. Ang tagpong ito ay napakapamilyar, hindi ba, mga kababayan? Isang kalderong tubig, ibinuhos doon ang repolyo, pakuluan. Pagkatapos ay hayaan ng 10 hanggang 15 minuto para lumambot. Pagkatapos ay itatapon ang lahat ng tubig dahil sa takot na lansa o amoy o mahirap kainin. Ngunit ang resulta ay kabaliktaran ng layunin ninyo na maging stable ang blood sugar. Una, nagiging matabang ang gulay. Kapag matabang masyado, ano ang mangyayari? Mas madaling kumain ng maraming kanin o isawsaw sa maalat para sumarap. Kapag tumaas ang kanin, madaling tumaas ang blood sugar pagkatapos kumain. Ito ang madalas kong nakikita. Pangalawa, kung mas matagal ang pagluluto, mas nawawala ang mga sustansyang sensitibo sa init. Hindi ako nananakot, sinasabi ko lang ang totoo. Kung labis ang paglaga ninyo, ang repolyo ay magiging balat na lang at nababawasan ang pinakapinong bahagi nito. Pangatlo, pagkatapos kumain,
Akala ninyo ay busog kayo ngunit mabilis kayong nagugutom dahil ang labis na nilagang repolyo ay matabang, hindi masarap sa bibig at walang estratehiya sa pagsasama ng ibang pagkain, kaya sa huli ay gugustuhin ninyo ang carbohydrates. Kaya ano ang tamang paraan? Sasabihin ko, nang maikli para magawa ninyo kaagad, hiwain sa tamang laki, huwag masyadong makapal. Ang tubig ay dapat kumukulo ng malakas bago ilagay ang repolyo. Ilaga lamang ng 2 hanggang 4 na minuto, depende sa kapal ng hiwa ninyo. Kapag nakita ninyo na nag-iba ang kulay ng repolyo at naging transparent na luntian, hanguin kaagad. Kung takot kayo sa lansa, pagkatapos hanguin, saka magdagdag ng kaunting hiwa ng luya o ilang patak ng kalamansi para bumango. Tandaan, huwag masyadong matagal lutuin para tanggalin ang lansa dahil kung mas matagal, mas nawawala ang kailangan natin. At ibubunyag ko ang isang bagay na bihirang banggitin. Kung minsan, ang repolyo na tama ang pagkakagawa ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa labis na nilagang repolyo kung tama ang paggamit ninyo ng mantika at apoy. Maaari ba akong magtanong sa inyo upang makakuha ng ilang komento? Gaano katagal ninyo kadalas inilalaga ang repolyo? Magkomento ng 5 o 10 para malaman ko kung nasaan ang inyong nakasanayan. Pagkakamali numero 2. Pagprito ng repolyo sa maraming mantika o pagluto nito kasama ang matamis na sangkap. 2 uri ang madalas kong nakikita. Ang una ay ang pagprito para bumango ngunit maraming mantika, mahina ang apoy at matagal ang paghahalo. Ang resulta ay nagiging mamantika ang repolyo, nawawala ang lutong at hindi na magaan sa tiyan. Lalo na para sa mga may mataas na kolesterol o fatty liver, ang ganitong paraan ay mas madaling makapagpapagod sa katawan. Ang pangalawa ay ang pagluto ng repolyo na parang adobo o niluto na may asukal o matamis na lasa. Napakahusay sumipsip ng lasa ng repolyo, kaya masarap nga, ngunit kung ang layunin natin ay maging stable ang blood sugar, ang ganitong paraan ay hindi angkop. Ang solusyon ay simple lang, mga kababayan. Mabilis na prito, malakas na apoy, kaunting mantika, magdagdag ng lean protein o tokwa upang mas mabusog sa pagkain at maiwasan ang pagnanasa sa kanin. Kung gusto ng lasa, unahin ang sibuyas, paminta, luya at bawang sa halip na asukal. Tandaan ninyo, hindi natin kailangan habulin ang mamahaling dietary supplements. Ang tamang teknik lang sa pagluluto ay sapat na upang gumaan ang pakiramdam ng katawan. At ngayon, lilipat na tayo sa pinakamadaling bahagi at ang paraan ng pagluluto ng repolyo na madalas kong pinapayuhan sa mga kababayan sa klinika na may malinaw na dami upang hindi na kayo malito pag-uwi. Ngayon, pumunta na tayo sa paraan ng pagluluto numero 1, ang pinakamadali at halos lahat ng bahay ay kayang gawin, nilaga ng tama at isasawsaw ng tama. Ang problema ay maraming kababayan ang naglalaga ng repolyo ng matagal para daw mas sigurado at mas malambot. Ngunit ang kasiguruhan na iyon mismo ang nagiging dahilan ng pagiging matabang ng gulay. Hindi masarap kainin at sa huli, kailangan ninyong kumain ng maraming kanin para malunok. At kahit kaunting kanin lang ang dagdag, maaaring makita ang kapansin-pansing pagtaas ng inyong blood sugar pagkatapos kumain. Kaya ang solusyon ay ang paglaga sa tamang paraan. Sasabihin ko ng malinaw ang bawat hakbang. Kailangan ninyo lang tandaan ang mga numerong ito. Mamaya, ilalagay ko sa screen para makuhanan ninyo ng litrato. Repolyo, 200-250 gramo para sa 2 tao. Tubig, sapat upang malubog at dapat kumukulo ng malakas. Oras, 2 hanggang 4 na minuto. Hanguin at patuyuin ng mga 1 minuto. Tandaan ang isang maliit na tip. Kung hindi pa kumukulo ang tubig at inilagay na ang repolyo at niluto sa mahinang apoy, ang repolyo ay magiging malambot at hindi na masarap. Ang tamang paraan ay kapag kumukulo na ang tubig ng malakas, saka ilagay ang repolyo. Kapag nakita ninyong nag-iba ang kulay ng repolyo at naging transparent na luntian at malambot na, hanguin kaagad.
Ngayon, sa bahagi ng sausawan, kung mali ang sausawan ninyo, para na ring nasira ang lahat ng ginawa ninyo. Magmumungkahi ako ng 2 uri ng sausawan na akma sa layunin ng stable na blood sugar. Patistis na may suka na diluted, may bawang at sili para sa mga mahilig sa anghang o asin, paminta, at kalamansi para bumango at madaling kainin. At may 2 bagay akong ipinapaalala sa inyo na iwasan. Huwag masyadong maalat ang sausawan, madaling tumaas ang blood pressure, at madaling magkaroon ng water retention, lalo na sa mga mas nakakatandang kababayan. Iwasan ang matamis na sausawan. Kahit kaunting asukal lang ang idagdag para maging masarap, ang layunin nating maging stable ang blood sugar ay malalayo sa tama. Ngunit ang pinakamahalagang lihim upang kumain ng gulay nang hindi nagugutom sa kanin ay ito. Subukan ninyong kumain ng nilagang repolyo 5 hanggang 10 minuto bago ang pangunahing pagkain. Pagkatapos ay saka kainin ang pangunahing pagkain. Ang paraan na ito ay parang naglalatag tayo ng daan para sa tiyan. Mas maaga ang pagpasok ng pagkain at mas mabagal ang pagpasok ng asukal sa dugo. Tandaan ninyo ang linyang ito, ang tamang pagkain ng gulay ay hindi para magdusa, kundi para gumaan ang pakiramdam pagkatapos kumain. Para kanino ang ulam na ito? Malinaw kong sasabihin. Mahusay para sa mga kababayan na madalas tumataas ang blood sugar pagkatapos kumain o sa mga madalas kabagin at gustong kumain ng magaan sa tiyan. At subukan ninyong isipin, isang platong malutong na nilagang repolyo, saktong-sakto ang sausawan, at pagkatapos kainin ay gumaan ang pakiramdam sa tiyan, ngunit hindi pa tapos. Ang pangalawang ulam ay ang armas na makakatulong sa inyo na mabusog ng matagal at mas makatulong sa insulin. Dahil kung gagawin ninyo ng tama, ang mabilis na pagprito, kaunting mantika, at pagdaragdag ng protina, kung minsan ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa paglaga. Mamaya ay malinaw kong ituturo kung gaano karaming mantika ang ligtas gamitin upang hindi kayo matakot na tumaas ang kolesterol. Maari ba akong magtanong sa inyo bilang panimula? Bakit maraming kababayan ang nakakaramdam ng bigat sa tiyan at hirap matulog pagkatapos kumain ng hapunan, at paggising sa umaga ay nakakaramdam sila ng discomfort, minsan mas mataas pa sa inaasahan ang blood sugar? Madalas kong nakikita ito, at kung minsan, ang dahilan ay hindi dahil sa labis na pagkain, kundi dahil sa huling pagkain ng hapunan. Dagdagan pa ng mga pagkaing niluto ng matagal at mabigat sa tiyan na nakakaapekto sa pagtulog. Kapag kulang sa tulog, mas madaling magugutom sa carbohydrates kinabukasan, mas madaling kumain ng kanin, tinapay, at noodles, at ang siklo ay bumabalik. Kaya ang ikatlong paraan ng pagluluto na ibibigay ko sa inyo ngayon ay isang napakagaan na ulam. Ginisa ang repolyo ng mabilis, sa tamang oras at tamang bahagi, upang mas maging magaan ang pakiramdam sa gabi at mas madaling makatulog. Napakasimple ng recipe. Repolyo, 200 gramo. Magdagdag ng kabute o tokwa para sa magaan na protina. Magdagdag ng kaunting luya upang mainit ang tiyan at mabawasan ang kabag. Ang pinakamahalagang paraan ng pagluluto ay narito, mga kababayan. Pakuluan ng 2 hanggang 3 minuto. Pagkatapos ay patayin ang apoy, huwag matagal na ilaga. Maraming kababayan ang nag-iisip na kung mas matagal ang paglaga, mas malambot at mas matamis ang sabaw. Ngunit sa hapunan, lalo na sa mga madalas mag-acid reflux o kabagin, ang matagal na paglaga ay mas madaling makapagpadami ng kain at mas mabigat sa tiyan. At isa pang ginintuang tuntunin, subukan ninyong kumain ng hapunan 3 hanggang 4 na oras bago matulog. Sa totoo lang, kung baguhin ninyo lang ang 2 bagay na ito, mabilis na pagluto, maagang pagkain, maraming kababayan ang makakaramdam ng gumaan ang pakiramdam sa gabi at mas madaling makatulog. Kung nagkamali kayo, ano ang mangyayari? Sasabihin ko lang, sapat para maiwasan natin. Kung matagal ang paglaga, huling kakainin, at marami, magiging mabigat ang tiyan at kulang sa tulog. Kapag kulang sa tulog, kinabukasan ay madaling maging iritable, madaling mapagod, at mas madaling magutom sa mga pagkain na may carbohydrates.
Sa panahong iyon, mas mahirap nang maging stable ang blood sugar pagkatapos kumain. Maliit na tip upang mas maging tama ang hapunan. Ang ginisa na repolyo ay panimula lang, mga kababayan. Kailangan pa rin ng sapat na protina tulad ng tokwa, lean meat, at kaunting kanin, ayon sa inyong layunin. Kung mataas ang inyong blood pressure, napakatabang ng pagkasison, huwag magpadala sa sarap at maging maalat. Ang magandang balita ay may kakayahan ang ating katawan na maging mas komportable kung gagawin ninyo ang maliliit na pagbabago ng regular. Ngayon, ipagpatuloy ko ang dalawang paraan ng pagkain ng repolyo upang maging stable ang blood sugar pagkatapos kumain. Tandaan ninyo, mga kababayan, mabuti ang repolyo, ngunit pinakamabuti ito kung kakainin sa tamang pagkakasunod-sunod at tamang kombinasyon. Paraan ng pagkain numero 1, kumain bago ang carbohydrates. Kumain kayo ng repolyo 10 hanggang 10 minuto bago ang pangunahing pagkain o kumain ng palitan sa gitna ng pagkain. Ang layunin ay upang ang fiber ay magsilbing panimula, upang mas mabagal ang pagpasok ng asukal sa dugo at mas maging maayos ang pagkain. Paraan ng pagkain numero 2, kumain kasama ang protina. Kung repolyo lang ang kinain, madaling magugutom. Ngunit kung ang repolyo ay kakainin kasama ang lean protein o tokwa, mas matagal kayong mabusog, hindi nagugustuhin ang kanin, at hindi na magugutom sa matamis pagkatapos kumain. Mungkahing dami para sa mga may diabetes. Sabi ko ng dahan-dahan, bawat pagkain na may repolyo, mga 1 hanggang 2 tasa ng gulay depende sa tao. Ang kanin naman ay unti-unting bawasan ayon sa layunin ng blood sugar pagkatapos kumain at ayon sa payo ng doktor. Siguro nagtataka rin kayo, alin ang mas mabuti para sa blood sugar, hilaw na repolyo, atsara o kimchi? Mamaya ay ipapaliwanag ko ng malinaw upang hindi tayo magkamali ng pagkakaintindi at hindi magkamali ng pagkain na akala ay tama. At ipinapaalala ko ang isang napakahalagang bagay. Ang repolyo ay suporta lamang upang mas maging stable ang blood sugar sa pagkain, ngunit hindi ito kapalit ng gamot o ng inyong treatment plan. Ngayon, dumating na tayo sa napakahalagang bahagi na tinatawag na forbidden zone of misunderstanding. Dahil maraming kababayan ang nakikinig sa mga sabi-sabi at sinusunod ito, ngunit hindi pala akma sa kanilang katawan. Kaya pagkatapos kumain ay nakakaramdam sila ng discomfort at nagko-conclusion na hindi sila hiyang sa repolyo. Sa katunayan, hindi masama ang repolyo, kundi mali lang ang napili nating paraan. Mabilis kong ikukumpara para maintindihan ninyo kaagad. Hilaw na repolyo. Ang bentahe ay mas napapanatili ang bitamina, ngunit ang disbentaha ay sa mga kababayan na may mahinang tiyan, acid reflux o madalas kabagin. Ang pagkain ng hilaw ay madaling makapagpatambok ng tiyan at magdulot ng discomfort. Atsara, kimchi, masarap, madaling kainin, at may nagsasabing masarap ka-partner ng kanin. Ngunit ang problema ay nasa salitang maalat. Sa mga kababayan na may mataas na blood pressure, mahinang bato o madalas manas, ang maalat na ganito ay madaling makapagpapagod sa katawan. At ano ang pinaka-optimal na paraan para sa mga kababayan na 50 anyos pataas? Sasabihin ko ng direkta, luto ng tama, al dente, mabilis na lulutuin, mabilis na ginisahin, mabilis na gagawing sabaw. Ito ay madaling tunawin, magaan sa tiyan, at akma sa layunin ng stable na blood sugar. Balikan natin ang isang detalye sa klinika upang makita ninyo ang karaniwang bitag. Ang 56 taong gulang na ginang noong nakaraang araw ay nagsabi sa akin, "Doktor, madalas akong kumain ng atsara para madaling malunok ang kanin." Pagkarinig ko, agad kong naintindihan. Ang salitang madaling malunok mismo ang nagiging dahilan upang mas marami kang kanin. At kung mas marami ang kanin, tumataas ang blood sugar pagkatapos kumain. Pagkatapos ay akala natin ay dahil sa repolyo, samantalang ang totoo ay dahil sa paraan ng paggamit natin dito. Kaya, ang tip sa pagpili ng uri na akma sa inyo, mga kababayan, kung madalas kayong kabagin, unahin ang ginisa o sabaw ng repolyo
at magdagdag ng kaunting luya para mainit ang tiyan. Kung mataas ang inyong blood pressure, iwasan ang maalat na atsara at kimchi. Kung gusto ng maasim na lasa, gumamit ng kalamansi o suka na diluted sa halip na gawing pangunahin ang maalat. Huwag kayong umalis kaagad sa video. Sa susunod na bahagi, ibibigay ko sa inyo ang napakalinaw na safety map at ang mga grupo na dapat iwasan, 2 senyales na dapat itigil at 1 punto na kailangang kumonsulta sa doktor para makasiguro kayong tama ang ginagawa ninyo. Ngayon, pag-usapan natin ang safety tips dito upang magawa ninyo ng walang pag-aalala. Binibigyang diin ko na mabuti ang repolyo, ngunit hindi lahat ay pareho ang paggamit. 3 grupo ng kababayan ang dapat iwasan o kumonsulta muna sa doktor. Grupo 1. Mga kababayan na mahina ang tiyan, may malubhang acid reflux. Ang pagkain ng hilaw o maraming dami ng sabay-sabay ay madaling makadulot ng discomfort. Kung gusto kumain, pumili ng luto ng tama at maliit na dami. Grupo 2. Mga kababayan na may malubhang sakit sa bato, malakas na pamamaga, o sumusunod sa low potassium diet ayon sa treatment plan. Ang grupong ito ay nangangailangan ng personalized na payo mula sa doktor, huwag sariling mag-apply ayon sa mga sabi-sabi. Grupo 3. Mga kababayan na madalas kabagin, may digestive problems. Maaari pa ring kumain, ngunit unahin ang luto ng tama, kumain ng kaunti, at subaybayan ang reaksyon ng katawan. 2 senyales na dapat itigil kaagad. Kung pagkatapos kumain ay nakakaramdam ng labis na kabag, malinaw na heartburn, o sakit ng tiyan, pagtatai na kapansin-pansin pagkatapos baguhin ang paraan ng pagkain. At 1 punto na kailangang kumonsulta sa doktor kaagad, kung patuloy na tumataas ng malakas ang blood sugar pagkatapos kumain sa loob ng maraming araw, o bumababa ang timbang, o nakakaramdam ng matinding pagkapagod na hindi normal, kailangan ninyong kumonsulta sa doktor upang muling masuri ang gamot at pagkain. Huwag subukang gamutin ang sarili sa bahay. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang video na ito, hinihiling ko sa inyo ang isang bagay na makapagliligtas ng buhay. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga kamag-anak na may diabetes o mataas na blood sugar upang hindi na sila magkamali sa paghahanap ng tamang paraan at makaranas ng hirap. At ngayon, bubuuin ko ito sa isang 60-segundong checklist na kailangan ninyo lang isave at sundin. Kung marinig ninyo ng 1 beses, tandaan ninyo kung kailangan isave ninyo para masunod. Lutuin ang repolyo ng tama, al dente, sa loob ng 2 hanggang 4 na minuto. Kapag nakita ninyong transparent na, hanguin kaagad. Ginisa ang repolyo sa loob ng 3 hanggang 5 minuto. Gumamit ng put'a hanggang 2 kutsarita ng mantika at tandaan na magdagdag ng protina para mas mabusog ng matagal. Para sa sabaw ng repolyo, pakuluan ng 2 hanggang 3 minuto at patayin ang apoy at subukang kumain ng hapunan ng maaga. Kung gusto ninyong bumagal ang pagpasok ng asukal, kumain ng repolyo 5 hanggang 10 minuto bago kumain ng kanin o kumain ng palitan. Iwasan ang maling pag-unawa. Ang repolyo ay suporta lamang at hindi kapalit ng gamot o ng inyong treatment plan. Ngayon, tatanungin ko kayo upang makakuha ng komento. Sa 3 paraan ng pagluluto, alin ang sa tingin ninyo ay pinakamadaling gawin? Magkomento ng 1, 2, 3 para malaman ko at makagawa ako ng hiwalay na video na may detalyadong gabay para sa ulam na iyon. At tandaan na manatili sa channel ng Diabetes Awareness for Seniors dahil sa susunod na video, malinaw kong ipapaliwanag ang 7 gulay na akala mo ay mabuti, ngunit kung mali ang kain, ay nagiging sanhi ng pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain upang maiwasan ninyo ang madalas na bitag. Sa huli, isang pangungusap lang ang sasabihin ko,